Hello everyone, this is Lihamni Prince Season 3 and welcome to our new season of our podcast here at Spotify. Watch out for some motivation and random thoughts about love, family, friends, relationship, or kahit saan man yan. Don't forget to follow us on our social media, Instagram, Facebook, and Twitter at LihamniPrince11 and to our podcast here at Spotify. Don't forget also to listen our podcast in different podcast platforms. Episode will be available during Saturday at 8 in the evening. Only here on Spotify Podcast. Hello everyone, this is Lihamni Prince and welcome for our another episode. And this time, let's take a break muna sa ating Overthink the series. Baka masyadong may bigat-bigat na eh. Pero yun, and I hope that you like so much our Overthink the series, yung mga episode doon. Pangilang episode na ba yun? Yun. Patatlong episode na tayo. Ito, tinitingnan ko kasi dito. Pero yan. I hope that you learn so much on our 3 episode under the Overthink the series. And this time, pause muna tayo for a while. Although lahat naman ng mga ginagawa dito or like lahat ng mga episodes sa podcast ay mostly mga creating safe space, and I feel that this thing, like natandaan ko lang yung mga episode natin, like for example overthink the series, like overwhelmed na ako, kaya pa yan self. Feeling ko it relatable, relate pa rin doon sa mga previous episode, itong episode na to. Pero at this time kasi, it's a part of our life, and I know that everyone is experiencing this thing. Even personally, na-experience din itong bagay na to. At parang nag-struggle talaga so much on this. And I wanted to share paano ba, like how to cope up on this feeling. And that's the fear of abandonment. Ayun. Because syempre, di ba, sabi ko kanina, we feel overwhelmed sa mga bagay na nangyayari sa atin. And a lot of things in our life, kung ano mang age ikaw, siguro, kung nasa age ka man ng, kung nasa age ka ng mga siguro baba mga 15 years old and 15, 16, 17, enjoy nyo muna yung buhay nyo. Pero if man nang na-realize ito, go lang. Feeling ko na-realize na itong mga bagay kasi syempre nasa stage kayo ng finding yourself, and maraming mga bagay na dumadating sa ating buhay, sa ating mga buhay-buhay. And yun nga, parang a lot of people and a lot of things enter our life. And a lot of people enter in life na parang sobrang saya syempre tayo ng pag may dumarating sa atin. Hindi sa anong larangan to ha? Hindi to about sa relationship sa kasintahan, hindi naman. Ito ay categorize sa lahat ng bagay. Ito generalize. General to sa mga friends man yan, sa mga things na meron tayo, like personal na bagay na meron tayo na nare-receive natin, dumadating sa atin. And doon naman tayo sa side na nawawala naman sa atin. Yung feeling na the most secured thing na or person na iniingatan natin ay mawawala na lang sa atin bigla. Yung someday itong bagay na to or itong tao na to ay iiwanan tayo.
because naranasan natin tayong iwanan. Ganun ba? Kaya papasok na yung moment na fear of abandonment, na parang natatakot na lang tayo, parang na-abandon na lang tayo bigla-bigla. Kasi nga, ganun din yung nangyari sa atin in the past. And ina-anxious tayo in the future na baka yung person na meron tayo, or like even yung meron na tayo, like for example, family, yung ating if you're watching this, I know it's kind of depressing, or like it's kind of so depressing that yan, sinasabi ko na kasi yun nga, yung bagay na meron tayo, like for example member of our families na mahal natin ay mawawala sa ating buhay unexpectedly, like di natin aasahan sa buhay natin. And syempre, if ngayong in the present times na sa ating buhay, isip natin, may nawalan lang sa akin, parang kumbaga ng mga time na ang sakit-sakit natin, parang na-anxious na lang tayo that those people or things will leave us unexpectedly din ulit. Baka mangyari ulit yon. And actually, that's a part of life. Hindi na natin, yun yung mga bagay na uncontrollable. Hindi naman natin kasi makakontrol yung mga bagay na meron tayo. Siguro kung bagay, like for example, atong leather na to, lalagyan na laptop, if ingat na ingat tayo, di mawawala sa atin to. Pero kapag like literal na people, or like tao mismo na meron tayo, like for example, friends, family members, or love of our lives, that someday, hindi ko naman sinasabi na ay mangyayari to, pero someday may mga bagay na mawawala sila sa ating buhay. Again, hindi ko sinasabi that mangyayari yon. Kumbaga, di nga natin alam ang mangyayari in the future, pero syempre, if nandun yung ating fear of abandonment, kasi nga na-realize natin that in the past there are people, or there's some person, or there's a person in our life na nasaktan tayo, na nawala sa ating buhay. Parang isip natin, how much more yung mangyayari in the future, baka meron ulit, baka mangyari ulit yun, parang hindi prepared tayo, and parang nafe-feel natin baka iiwanan ulit ako, or like nafe-feel natin na paunti-unting nawawala yung mga taong importante sa buhay natin, and anxious tayo, parang hindi natin alam yung mangyayari, parang in some ways natatakot na lang tayo kung anong mangyayari tomorrow, ganon. Well, sabi ko nga, a part of growing up, there are some things nga na there are some things na uncontrollable na natin. Like, pag tao na ang pinag-uusapan, syempre. And personally, nag-struggle din, and I know na if kayo rin nag-struggle sa ganung bagay, and so super hirap mag-cope up sa ganung bagay. Parang natatakot na lang tayo mag-meet ulit ng another friends kasi baka mamaya iwanan din tayo, or natatakot tayong mag-meet ulit ng another person, baka mamaya kasi iwanan ulit tayo kasi a lot of things na iniiwan tayo. Parang yung ganung bagay, kasi nga yung ating something trauma in the past na yung pinaka bagay na iningatan natin, iniwan tayo, or like yung bagay na sinesecure natin, iniwan tayo.
And alam mo yung feeling din na that the person that are so, sabi ko nga, that's the person that's are important in our life. Mag-expect tayo na babalik sila. Parang gusto natin bumalik sa past. Pero, hindi na tayo makakabalik eh. Pero, in reality naman, nabalik pa rin sila. But in the memories na nga lang, that remains in our hearts. Ayun. Yun naman yung bagay na parang part sa atin na wala man sila sa ating buhay, hindi man katabi sila, yung ating minamahal sa ating buhay, yung important sa buhay natin, hindi natin sila katabi, or like hindi natin nakakasama na, but yung memories with them will still remain in our hearts. And pwede natin gawin yon, gamitin yung bagay na yon to move forward sa ating journey, sa tinatak. Kasi syempre, hindi naman kasi pwede na para magpapakalumog tayo sa tabi. Siguro, yes, there's a room pa rin to grieve. There's a room to grieve. Iyakan natin yung bagay na yon. If naiyak tayo, okay, take a pause lang. Take a pause muna if nalulungkot tayo. Then afterwards, go ulit tayo sa buhay natin, because nasasabi ko sa mga previous episode, because that's life. If man, we can pause if na-overwhelm tayo or like nalulungkot tayo sa mga nangyayari. Basta ang mahalaga, we going forward sa ating mga gustong tahakin sa buhay, at soon we realize in the end, nakukup up mo na pala yung bagay na, yun nga, example, itong fear of abandonment. And that's a part of maturity na din sa ating sarili. And yun nga, yun yung part of growing up, na soon realize na lang talaga na, okay, ang dami ko na palang bagay na naatin, ang dami ko na palang bagay na nagagawa, that although maraming ang bagay na nawala sa akin, but still, may mga bagay naman darating ulit. Kumbaga, mawawala, darating. Although, syempre, pero, if man, that something is problem in ourselves na hindi natin kaya, there is a medical professionals naman that will help us to know kung ano ba yung dapat gawin, kung if kailangan ba natin ng meds, gano'n. Wala namang problema. Don't invalidate yourself. Don't invalidate yourself if merong mga bagay na hindi na normal sa atin. Hindi ibig sabihin na inarte mo lang yan. Baka arte ko lang to, baka lalo na yung bagay na yon ay hindi na normal sa normal na tao. Like for example, hindi na nakakakain, hindi na normal yung the way you do in daily in your personal life, na wawalan ka ng attention, or like yun nga, hindi, may mga bagay na hindi ka normal. You need to seek some medical professional, like mga mental health professional, to ask them, paano po ba to, or ano, pwede naman din tayo mag-seek muna sa mga guidance counselor. Sabi ko nga, don't invalidate yourself. Huwag natin invalidate, okay, pag nararamdaman mo to, ni mga bagay na hindi na normal, go lang. Dadyan sila to help us and to feel us better, to feel us, okay, ano bang, kung meron man, inisikatin ko baka mamaya may sakit na ako, at least, nandun na ngayon natin, so na prevention is better. Sabi nga, prevention is better than cure. Ayun. But in the end, as I end this episode, ayun nga, that's the sad of it's kind of sad sa real. That's kind of sad na in reality talaga
we are facing some circumstances na yun nga, mawala yung mga bagay na important sa ating buhay. But in the end, that's life eh. Mas ang importante, ang important we trust first God sa ating buhay kasi He knows everything. He knows what will happen in our life. Kahit minsan, tinatanong talaga natin kung bakit naman nangyayari yun. But He knows the purpose. And soon or later, mararalaman natin kung bakit nga ba nawala yung bagay na iniingatan natin. Siguro not right now, and soon or later, marirealize natin, ayun, natatakot tayo ano mangyari. Pray to God that, okay, natatakot tayo na we seek to God that, okay, Lord, nahihirapan po ako. And if di naman sa pagiging religiously, sabi ko nga, pero if di naman ikaw maniwala sa mga ganung bagay at parang, ay, hindi ako maniwala sa okay. Siguro, nandiyan na may mga friends natin to help us, nandiyan na yung mga people to help us, sabi ko nga, to help us on dealing with that thing. Siguro ang masasabi ko lang that there's a thing na pwedeng may mga bagay na pwedeng bigyan tayo ng advices, but not all advices are meant for us. Not all advices ay really works for us. At may mga bagay na parang, what I'm trying to say is, parang nandun yung mga friends natin to help us, giving advices, pero hindi lahat yun mag-work. Syempre, it depends on ourselves kung paano natin i-cope up yung mga advices. For example, itong sinasabi ko, if hindi man okay sa inyo, and it's okay. Kasi hindi naman lahat ng advices ay meant para sa atin. Hindi naman lahat ng advices ay meant para sa iba. Kumbaga, like for example din, yung mga quotes na ginagawa din sa other na liham ni Prince, hindi naman halos lahat ay meant para sa atin. Ayun lang. And laban lang tayo sa takbo ng buhay. Sabi ko, lagi, paulit-ulit kasi sinasabi. Siguro, nakakailang ulit na ata ako sinasabi ko itong phrase ito na gaya talaga ang takbo ng buhay. But, kakayanin natin ito kasi kaya mo. Yun yung phrase lagi nung nasasabi ko. Pero totoo naman, kaya mo. Kakayanin mong lahat ng bagay kasi kaya mo. Hindi mo lang na-realize na kaya ko pala ang bagay na ito. And I believe in you. Yan, yun lang. And that's it for our episode for today. Parang naging kwentuhan ng episode na ito. Pero yun nga. Kasi a lot of times kasi na parang na dun yung kaya pa yun self, overwhelmed na ako. What more na the fear of abandonment kasi in our life nga, maraming nawawala sa ating buhay. Like, unexpectedly, maraming nangyayari sa ating buhay. Yun nga, paulit-ulit na ako. Ayun. And that's it for our episode for today. And I hope that you motivate kahit pa paano sa ating at marami ding mga inputs kayo. Ay, sana may mga inputs nga kayo, makuha kayo inputs sa episode na ito. And that's it for our episode for today. And don't forget to follow us on Twitter at Liham ni Prince 11 and other social media platforms. And don't forget also to follow us on our Spotify and other digital podcast platforms. So yun, and I hope that you're okay for today. And have a good day and good night sa inyong lahat. Hello everyone, this is Liham ni Prince Season 3 and welcome to our new season of our podcast here at Spotify. Watch out for some motivation and random thoughts about love, family, friends, relationship, or kahit saan man yan. Don't forget to follow us on our social media, Instagram, Facebook, and Twitter at Liham ni Prince 11 and to our podcast here at Spotify. Don't forget also to listen our podcast in different podcast platforms. Episode will be available during Saturday at 8 in the evening, only here on Spotify Podcast.